Sa gitna ng magkasalungat na galaw ng makakapal na ulap at init ng araw sa umaga, madalas marinig ang halakhak ng mga bata sa tabing bayan ng Paombong, Bulacan. Ang bayan ay kilala sa matamis na suka at payak na pamumuhay ng mga tao. Dito lumaki si Maris Alcaraz, panganay sa 5 magkakapatid, at anak ng isang masipag na labandera at tricycle driver. Maris, pakiabot nga ng batya. Ipunin mo rin yung mga damit sa bakuran. Utos ng kanyang ina habang binabalot ng sabon ang matitigas na labada. Opo, Nay, sagot ni Maris habang mabilis na kumikilos. Kahit bata pa lang siya, sanay na siyang tumulong sa lahat ng gawain sa bahay. Kasama rin nito ang pag-aalaga sa kanyang mga kapatid tuwing abala ang kanilang ama sa pamamasada ng tricycle. Ngunit kahit pagod sa mga gawaing bahay, hindi nawawala sa kanyang isip ang pangarap na maging nurse, isang pangarap na nabuo noong mamatay ang kanyang Lola Gloria. Ang alaala ni Lola Gloria ay isa sa mga pinakamabigat na baon ni Maris. Isang hapon, natandaan niyang nagtatakbo sila papunta sa maliit na klinika ng baryo dahil hindi makahinga ang matanda. Ngunit sa kasamaang palad, walang gamot na maibigay ang klinika. Wala pong supply ng nebulizer. Kailangan pa pong kunin sa bayan, sabi ng doktor. Sa huli, hindi na umabot ang gamot sa tamang oras. Si Lola Gloria ay pumanaw sa bisig ni Maris. Mula noon, naging pangarap na ni Maris ang maging isang nurse, isang taong makakapagligtas ng buhay ng iba sa panahon ng pangangailangan. Dahil dito, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para maabot ang pangarap. Tuwing libre siya mula sa gawaing bahay, tinututukan niya ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kahirapan, palaging kasama ni Maris ang inspirasyon ng kanyang lola. Hindi alintana ang araw-araw na paglalakad papuntang eskwelahan, kung saan palaging dala ang bag na puno ng lumang notebooks at tinupi-tuping papel. Alam mo, Nay, sambit ni Maris isang gabi habang tinatahi ang kupas na uniform. Balang araw, ako ang bibili ng mga bagong uniform para sa lahat ng kapatid ko. Hindi ko na sila papayagan pang dumaan sa ganitong hirap. Magsikap ka, anak. Alam kong kaya mo yan. Magaling kang bata, sagot ng kanyang ina. Ang simpleng salita ng suporta ay tila nagiging gasolina sa kanyang pangarap. Kaya't kahit patuloy siyang tuksuhin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang luma at pinagtahian ng uniform, hindi siya natitinag. Uy Maris, napaka-cute naman ng uniform mo. Saang antique store mo yan nakuha? Tanong ng isang kaklaseng nakatawa. Huwag ka na lang pansinin Maris, bulong ng kanyang kaibigang si Lorna. Ngunit imbes na maiyak, ngumingiti lang si Maris. Hindi niya pinapansin ang mga negatibong komento. Sa halip, ginagawa niyang motibasyon ang mga ito. Tuwing gabi, habang tulog na ang lahat, nakaupo siya sa maliit na lamesa na may gasera sa ibabaw, nagbabasa ng anatomy books na ipinamana ng isang guro. Minsan, inaabot siya ng madaling araw sa pagre-review ngunit hindi siya napapagod. Alam niyang bawat patak ng pawis at bawat pagpupuyat ay hakbang papalapit sa kanyang pangarap. Nang pumasok siya sa nursing school sa Maynila bilang isang working student, lalong dumami ang kanyang responsibilidad. Tuwing umaga, naghuhugas siya ng pinggan sa isang maliit na karinderya bago pumasok sa klase. Pagdating ng hapon, tumutulong siya sa isang elderly care center bilang caregiver. At kapag gabi na, tumatawid siya ng LRT papunta sa bahay na inuupahan niya kasama ang ibang estudyanteng manggagawa. Minsan naiisip ko kung tama pa ba itong ginagawa ko, sabi ni Maris kay Lorna sa isang break time nila. Para akong sinasakal ng schedule pero gusto kong makapagtapos. Huwag kang susuko. Naaalala mo si Lola Gloria, di ba? Nasa iyo siya, Maris. Kaya mo yan, sagot ni Lorna. Nagpatuloy si Maris. Sa bawat pasakit na dinaranas niya, sa bawat ngiting pilit niyang binibigay kahit masakit ang mga paa mula sa mahabang paglalakad, alam niyang papalapit siya sa kanyang pangarap. At nang dumating ang araw ng kanyang graduation, parang bumagal ang oras. Nakaupo ang kanyang ina sa pinakalikod ng auditorium,
hawak-hawak ang panyo habang pinipigilan ang luha. Narinig niyang tinawag ang pangalan ng kanyang anak, Maris Alcaraz, cum laude. Lumingon si Maris sa kanyang ina, ngumiti ng maluwag, at sa wakas ay naramdaman niyang sulit ang lahat. Matapos ang graduation, hindi na siya tumigil. Nagsumikap siyang pumasa sa board exam at sa unang take ay naabot niya ito. Hindi niya maiwasang humagulgol ng luha sa harap ng exam results. Ito na ang simula ng kanyang pangarap. Mabuhay si Nurse Alcaraz, sigaw ni Lorna, sabay yakap sa kaibigan. Totoo, puno ng hirap at sakripisyo ang naging daan ni Maris. Ngunit sa bawat hakbang, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang pangarap na iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya at sa memorya ng kanyang Lola Gloria. Ang bawat tagumpay niya ay nagsimula sa isang simpleng pangarap. Isang pangarap na binuo sa isang tahimik na bayan sa Bulacan, ngunit abot hanggang sa pinakamataas na entablado ng tagumpay. Pagkatapos ng kanyang makasaysayang pagkapasa sa board exam, sinimulan ni Maris ang kanyang aplikasyon para sa mga trabaho sa labas ng bansa. Alam niyang mas maraming oportunidad ang naghihintay sa mga nurse sa ibang bayan, at maaaring ito ang daan upang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Sa isang job fair na ginanap sa Maynila, pinasa niya ang kanyang resume sa iba't ibang placement agencies na nag-aalok ng trabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lumipas ang mga linggo, naghintay si Maris ng sagot mula sa mga employer na kanyang inaplayan. Isang araw, natanggap niya ang isang email mula kay Mr. Gerald Barnes, isang recruiter mula sa New Jersey. Miss Alcaraz, we have reviewed your resume and would like to invite you for an interview. Nakasaad sa email. Halos hindi makapaniwala si Maris sa kanyang nabasa. Ang matagal niyang pinapangarap na pagkakataon ay nasa kanyang harapan. Sa kabila ng kaba, humarap si Maris sa interview. Dumaan siya sa ilang serya ng online assessments at virtual panel interviews. Sa bawat tanong, nararamdaman niya ang bigat ng pangarap na nakasalalay sa kanyang mga sagot. Why do you want to work in the United States? Tanong ni Mr. Barnes sa kanilang huling panayam. Because I want to gain more experience in advanced healthcare facilities and provide a better life for my family, sagot ni Maris. Sinabi niya ang totoo, na nais niyang matuto mula sa mga ospital sa Amerika at maipadama ang pag-asa at lakas sa mga mahal niya sa buhay sa Pilipinas. Matapos ang ilang buwang proseso, dumating ang balita na naaprubahan na ang kanyang visa. Ang araw ng kanyang pag-alis ay parehong masaya at malungkot. Sa kanilang maliit na bahay, nag-imbak ng mabibigat na pagkain ang kanyang ina, nagdala ng maswerteng amulet ang kanyang ama, at ang kanyang mga kapatid naman ay nagbigay ng mga maliliit na sulat na nagsasabing, "Ate, ipagmamalaki ka namin." Niyakap ni Maris ang bawat isa, dala ang pangakong hindi niya pababayaan ang pamilya. "Nay, tay, gagawin ko po ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Magpadala po ako ng pera buwan-buwan. Huwag po kayong mag-alala," sabi ni Maris habang binabawi ang mga luha. Lumapag si Maris sa Newark International Airport isang malamig na umaga. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bayan na puno ng skyscrapers at mga kalsadang tila walang katapusan. Dinala siya sa Mount Sinai Nursing Home, ang institusyong nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapagtrabaho sa Estados Unidos. Sa unang tingin, maayos ang pasilidad, makintab na tiles, malalawak na pasilyo, at isang professional na atmosphere. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging banyaga ay hindi madaling lampasan. "Good morning, Miss Alcaraz. Welcome to Mount Sinai." Bati ng head nurse na si Miranda Wells. Bagamat magiliw si Miranda, ramdam ni Maris ang ilang malamig na tingin mula sa iba pang staff. Sa mga unang linggo, hindi madaling makibagay. Napansin niyang may ilan sa mga nurse na sinasadya siyang hindi pansinin kapag humihingi siya ng tulong. Minsan, nakakarinig siya ng mga pabulong na komento sa likod ng kanyang likuran. "Here comes another one. Guess they'll hire anyone now," narinig niyang sabi ng isang kasamahan. Sa kabila nito, hindi pinabayaan ni Maris ang kanyang trabaho. "Salamat, Lord, at nakarating ako dito. Tulungan niyo po akong maging matatag." Bulong niya tuwing gabi habang nilalabas ang pagod sa munting apartment na inuupahan niya. Isang araw,
Habang nilalagay ang gamot ng isang pasyente, nilapitan siya ni Cynthia Mendoza, isang Pilipinang nurse na matagal nang nagtatrabaho sa Mount Sinai. "Hi, ikaw ba si Maris? Nabasa ko ang pangalan mo sa staff board," bati ni Cynthia na may ngiti sa kanyang mukha. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. "Maraming salamat. Alam mo, malaking bagay na may kapwa Pilipino dito. Medyo mahirap talaga makibagay sa simula," sabi ni Maris. "Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin. Ako rin nung una, ganito rin ang naranasan. Pero malalagpasan mo rin yan," sagot ni Cynthia. Mula noon, naging magkaibigan sila. Tinuruan ni Cynthia si Maris kung paano mag-navigate sa mga protocol ng ospital, kung paano makitungo sa mga pasyente, at kung paano mag-adjust sa kultura ng mga kasamahan. Sa tulong ng bagong kaibigan, dahan-dahang nahanap ni Maris ang kanyang kumpiyansa. Sinimulan niyang makipag-usap sa mga kasamahan sa maliliit na paraan, isang simpleng good morning o how can I help you. Sa mga pasyente naman, napatunayan niyang kaya niyang magbigay ng parehong malasakit at profesionalismo. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbigay ng maliit ngunit mahalagang pagbabago. Naging bukas na rin ang ilan sa mga kasamahan niyang dating malamig. At nakita nila kung gaano kahusay magtrabaho si Maris. Sa kabila ng mga diskriminasyon at mga unang hamon, napatunayan ni Maris na ang pagiging mabuti, masipag, at matiyaga ay nagdadala ng respeto kahit sa isang banyagang lugar. At sa bawat paycheck na kanyang natatanggap, hindi niya nakakalimutang magpadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Pinapatuloy ang kanyang pangako. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang napatutunayan na kaya niyang magtagumpay kahit sa anong lugar. Simula ng mga unang linggo niya sa Mount Sinai, napansin agad ni Maris ang mga hamon sa pakikibagay. Bagamat malakas ang kanyang loob at puno ng pag-asa noong una, hindi niya inakala kung gaano kalaki ang magiging hadlang ng language barrier. Madalas niyang mapansin na kahit anong effort ang gawin niya sa pagpapaliwanag sa ilang pasyente, tila hindi nila nauunawaan ang kanyang sinasabi. "Mamaya na lang tayo magbukas ng bintana, Mr. Collins," wika ni Maris sa isang pasyenteng tila hindi makatulog. "What? Are you trying to tell me to shut up? I don't understand you." Sigaw ng matandang pasyente, sabay wagayway ng kamay. "Naku po," bulong ni Maris sa sarili. "Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin." Ngunit sa kanyang pag-iingat na wag lumaban, nagkakaroon siya ng impresyong siya ay mahina o walang kakayahan. Ang mas mabigat na hamon ay dumating nang magsimula siyang alagaan si Mr. Gerald Winthrop, isang dating negosyante na tila ba ay may galit sa buong mundo. Simula pa lang nakita na agad ni Maris ang pagiging masungit at mainit ng matanda. "Get out! I don't want to see you!" Sigaw ni Mr. Winthrop nung unang araw niyang dumalaw sa kwarto nito. Inakalang may magagawa siya para mapagaan ang loob ng pasyente, sinubukan niyang magdala ng tsaa at kaunting kwentuhan. "Here, Mr. Winthrop, I brought you tea," sabi ni Maris na may maliit na ngiti. "I didn't ask for tea, did I? You people just can't stop pushing your help on me." Galit na tugon ng matanda, sabay hampas sa mesa. Halos hindi alam ni Maris ang gagawin, pero sa kabila ng galit ng pasyente, nanatili siyang mahinahon. Subalit ang kanyang pagsusumikap ay hindi rin nakaligtas sa mga matang mapanghusga ng ibang nurse. Isang beses, narinig niya ang dalawa sa mga ito habang nag-uusap sa locker room. "I don't get her. She's always smiling, like she's pretending to be some kind of saint," sabi ng isang nurse habang naglalagay ng perfume. "Yeah, right. She probably thinks she can win everyone over by acting nice all the time," dagdag pa ng isa. Sa bawat masakit na salitang naririnig ni Maris, pilit niyang pinanghahawakan ang kanyang layunin. Alam niyang hindi niya makokontrol ang opinyon ng ibang tao, pero naniniwala siyang kaya niyang patunayan ang kanyang sarili sa gawa, hindi sa salita. Isang araw, nagkaroon ng malaking insidente sa ospital. Isang pasyente ang nagkaroon ng adverse reaction sa gamot at agad na pinagbintangan si Maris. Nang dumating ang supervisor nila, agad siyang tinanong, "Miss Alcaraz, we have reports that you might have administered the wrong dosage.
sabi ni Nurse Miranda na may seryosong mukha. I'm sure I followed the prescription carefully, sagot ni Maris, bagamat kinakabahan. Alam niyang ginamit niya ang tamang doses, pero naguguluhan siya kung bakit may ganitong reklamo. Habang iniimbestigahan ang insidente, patuloy ang pagchismis ng iba. See? I told you, she's not as perfect as she pretends to be, bulong ng isa. Ilang araw ang lumipas at lumabas ang resulta ng investigasyon. Hindi si Maris ang nagkamali. Sa halip, may error sa pharmacy label ng gamot. Personal na humingi ng paumanhin si Nurse Miranda. I'm sorry, Maris. The mistake wasn't yours, sabi ng supervisor. Thank you for being patient. Sa kabila ng sakit ng loob at takot na dala ng insidenteng iyon, nanatiling matatag si Maris. Gabi-gabi, nagdarasal siya bago matulog. Lord, salamat po sa pagprotekta sa akin. Sana po patuloy ninyo akong gabayan. Bulong niya habang hawak ang maliit na krus na nakatago sa kanyang kwarto. Sa susunod na mga linggo, kahit na maraming mapanirang salita at pagsubok, nanatili siyang positibo. Nagpatuloy siya sa ngiti sa mga pasyente, pag-alalay sa mga kasamahan, at pagpupursigi na magtagumpay sa kanyang trabaho. Bagamat mahirap, alam niyang bawat pagsubok ay hakbang papunta sa isang mas matibay na sarili. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Maris na dahan-dahang nagbabago ang pag-uugali ni Mr. Winthrop. Ang matandang laging sumisigaw at nagpapalayas sa kanya, ngayon ay nagiging mas tahimik tuwing siya'y nasa kwarto. Hindi man diretsong nagsasalita, ngunit ang mga maliliit na bagay tulad ng pagtango o simpleng pag-upo ng maayos tuwing siya'y binibisita ay sapat na para maipakitang unti-unti niyang tinatanggap ang presensya ng nurse na dati kinaiinisan niya. Good morning, Mr. Winthrop. How are you feeling today? Tanong ni Maris habang inihahanda ang mga gamot niya. Tolerable, sagot ng matanda, halos pabulong. Ngunit sa kabila ng malamig na tugon, napansin ni Maris na hindi na nito ipinapakita ang dating matalas na tingin. Sinimulan niyang magkwento, kahit hindi naman hinihingi, upang punan ang katahimikan sa silid. Alam mo po, noong bata pa ako, may lola ako na mahilig magtahi ng mga punda ng unan. Kapag tinatamad akong pumasok sa eskwela, dinadala niya ako sa tabing dagat at sinasabi niyang, hindi natapos ni Maris ang sinasabi dahil napansin niyang si Mr. Winthrop ay nakikinig. Hindi na ito nag-aayos ng mga pahayagan o nagpapanggap na natutulog. Nakatitig ito sa kanya, tila ba may gustong sabihin. Is that why you became a nurse? Biglang tanong ni Mr. Winthrop, bagay na hindi niya inaasahan. Ang simpleng tanong na iyon ang nagbukas ng pintuan para sa isang mas malalim na koneksyon. Unti-unting naging mas bukas si Mr. Winthrop at sa bawat araw na dumadaan, unti-unti rin niyang ibinabahagi ang kanyang nakaraan. I used to own a company, sabi ng matanda isang umaga habang tinutulungan siyang uminom ng tubig ni Maris. It was big, multinational in fact. But my children, they didn't want to have anything to do with me. Bakit po? Kung hindi niyo po mamasamain ang tanong, maingat na tanong ni Maris. Alam niyang sensitibo ang paksa, ngunit dama niyang kailangan ng matanda ng kausap. It's complicated. They grew up thinking I cared more about my company than I did about them. And maybe they were right. By the time I realized it, it was too late. They stopped visiting, stopped calling. The last I heard, my youngest is in Europe, working for a competitor. I suppose that's his way of saying I failed as a father. Sagot ni Mr. Winthrop, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Napansin ni Maris ang bigat ng damdaming iyon. Hindi niya inakalang ang dati masungit na pasyente ay may ganitong lalim ng kwento. Dahil dito, mas naging malambing siya sa pakikitungo kay Mr. Winthrop. Alam niyo po, ang bawat tao, nagkakamali. Pero hanggat may panahon, may pagkakataon pa ring itama ang mga pagkakamali. Sabi niya minsan habang inaayos ang kumot ng matanda. Napansin niyang pagkatapos ng kanilang mga usapan, tila mas gumaganda ang mood ni Mr. Winthrop. Nagsimula siyang magbigay ng maliit na ngiti tuwing papasok si Marisa sa kwarto.
Hindi na rin ito sumisigaw o nagdadabog. Ang malamig na kwarto na dati puno ng tensyon ay tila unti-unti nang nagiging isang lugar ng pag-asa. Ngunit isang gabi, habang tahimik na nagtatrabaho si Maurice, biglang narinig niya ang tunog ng isang alarm mula sa kwarto ni Mr. Winthrop. Tumakbo siya agad at natagpuan ang matanda na hirap huminga, hawak ang kanyang dibdib. "Mr. Winthrop, I'm here, just try to breathe slowly," sabi ni Maurice habang kinukuha ang stethoscope. Tumawag siya ng tulong, ngunit mabilis niyang napansin na kulang ang kanyang gamot. Agad siyang nagdesisyon. "Wait here, I'll be right back," sabi ni Maurice habang mabilis na nagbihis. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na parmasya. Hindi na siya nagdalawang isip. Gamit ang sariling pera, binili niya ang kailangang gamot ni Mr. Winthrop at dali-daling bumalik sa ospital. Nang makita siya ng head nurse, nagtanong ito, "Miss Alcaraz, where have you been? What are you holding?" "These are the medications Mr. Winthrop needs. I had to buy them," sagot ni Maurice, hinihingal at pagod. Hindi na mahalaga sa kanya ang gastos o pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng kanyang pasyente. Pagbalik niya sa kwarto, nagmadali siyang magbigay ng gamot kay Mr. Winthrop. Unti-unti itong kumalma at nagbukas ng mata. You came back. Why?" Mahina ngunit malinaw ang tanong ng matanda. "Because you needed it, Mr. Winthrop. I couldn't just stand by," sagot ni Maurice. May ngiti sa kanyang labi. Sa gabing iyon, isang pagbabago ang nangyari kay Mr. Winthrop. Hindi na siya ang pasyenteng laging galit at malamig. Naging mas bukas ang kanyang puso, at sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, nagawa niyang muling maramdaman ang malasakit ng iba. Sa mata ni Maurice, isa lamang ito sa maraming pagkakataon na magagamit niya ang kanyang propesyon upang magbigay hindi lamang ng lunas, kundi ng tunay na malasakit. Sa bawat aksyon, nararamdaman niyang ginagampanan niya ang pangakong kanyang binitawan noong bata pa siya. Ang tumulong sa mga nangangailangan, gaano man ito kahirap. Maagang tumilaok ang manok na yari sa kahoy na nakadikit sa relo ni Maurice. Tumunog ang alarm at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puno ng enerhiya ang umagang iyon, kahit paparang naging normal na ang mga abala niyang araw. Bumangon siya mula sa higaan, tumingin sa bintana, at tanaw niya ang tahimik na kalsada ng New Jersey. Isang maaliwalas na simula na para bang walang anumang hindi inaasahang mangyayari. Habang nagkakape, naputol ang kanyang pag-iisip nang may narinig siyang malalim at mabigat na tunog ng makina. Huminto ang isang itim na limousine sa harap ng kanyang apartment. Napakunot noo siya. "Hindi naman ako umorder ng anumang delivery," bulong niya sa sarili. Hindi niya inasahan ang ganitong pangyayari, lalo na't hindi naman siya sanay sa marangya o magarbo. Nagulat siya nang bumaba mula sa sasakyan ang isang matikas na lalaki na may hawak na folder. Nakasuot ito ng maayos na suit, halatang isa itong taong bihasa sa propesyon nito. Lumapit ito sa pinto at maingat na kumatok. Agad na binuksan ni Maurice ang pinto, bagamat nag-aalangan. "Good morning, Miss Alcaraz. I'm Nathan Brooks, attorney for Mr. Gerald Winthrop. May I have a moment of your time?" Tanong ng lalaki, malumanay ngunit may halong pormalidad ang tono. Nanlaki ang mga mata ni Maurice. Abogado? Ano pong kailangan nyo?" Tanong niya habang pinipilit magpakatatag. Wala siyang kaalam-alam kung bakit may abogadong bumisita sa kanya. "I've been asked by Mr. Winthrop to bring you to a dinner meeting tonight. He would like to discuss something important," sabi ni Nathan, habang iniabot ang isang papel na parang invitation. Kahit naguguluhan, kinuha ni Maurice ang papel. "Ano pong meron? Bakit po ako naimbitahan?" Tanong niya muli, halatang aligaga. Ngunit ngumiti lamang si Nathan at sumagot, "Everything will be explained when we get there. I assure you, it's nothing to worry about." Sa kanyang pagkabigla, naisip ni Maurice na posibleng may kinalaman ito sa nangyari noong gabing tinulungan niya si Mr. Winthrop. Wala siyang ideya kung ano ang eksaktong dahilan, pero naramdaman niyang mahalaga ito. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, pumayag siyang sumama. Pagpasok sa limousine, biglang bumalot ang katahimikan.
Naramdaman ni Maris ang malamig na upuan ng sasakyan at ang bango ng leather ay tila sumasalamin sa marangyang pamumuhay ng may-ari nito. Tahimik na naupo si Nathan sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana habang binabagtas nila ang lansangan. Walang nagsalita hanggang sa bigla itong magtanong. Miss Alcaraz, if you don't mind me asking, what's your biggest dream in life? Tanong ni Nathan nang hindi lumilingon. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit magalang. Natigilan si Maris. Sa ilang saglit, hindi siya makapagsalita. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Alam niya ang sagot sa tanong, ngunit parang naging mahirap itong bitawan. Gusto ko pong makatulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Gusto ko pong maiangat sila sa kahirapan at makapagpatayo ng isang ospital doon. Yung libreng ospital para sa mga mahihirap. Sagot niya sa wakas, ang boses niya ay halos pabulong. Habang sinasabi niya iyon, naramdaman niya ang bigat ng damdamin niya. Hindi niya inakalang sa isang simpleng tanong ay muling mabubuksan ang masalimuot niyang pangarap. Napaluha siya ng bahagya, ngunit mabilis niyang pinahid ang mga ito. I see. That's a noble dream. Sagot ni Nathan habang nakatingin pa rin sa bintana. Walang karagdagang tanong, ngunit tila ramdam ni Maris na ang simpleng sagot niya ay nagkaroon ng bigat sa isip ng abogado. Makalipas ang ilang minuto, huminto na ang sasakyan. Natanaw ni Maris ang isang malawak na mansyon. Magara ang mga ilaw at ang mga gate nito ay gawa sa mabigat na bakal na may mga ukit ng dahon at bulaklak. Agad siyang pinagbuksan ng pinto ni Nathan. Shall we? Tanong ng abogado habang inaalalayan siya palabas. Sa loob ng mansyon, nagulat si Maris nang makita si Mr. Winthrop na nakatayo malapit sa fireplace. Halos hindi siya makapaniwala. Ang dating matandang laging galit, ngayon ay mukhang masigla. May ngiti sa labi nito at parang nabawasan ang mga taon sa kanyang itsura. Sa mga kamay nito, may hawak na sobre na mukhang mahalaga. Maris, there you are, bati ni Mr. Winthrop. Come in, come in. We have much to discuss. Naglakad si Maris papasok sa malaking sala. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Nang hawakan niya ang sobre na iniabot ni Mr. Winthrop, naramdaman niya ang bigat nito. Parang hindi lang ito basta papel. Parang kasama nito ang mabibigat na damdaming ipinapasa ng matanda sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang malalaman niya na ang dahilan kung bakit siya naroon. At habang nakatayo siya sa harap ng dating pasyente na ngayon mukhang mas masigla at masaya, ramdam niya ang tila bagong kabanata ng kanyang buhay na nagsisimula ng magbukas. Sa sandaling iyon, hindi maipinta sa mukha ni Maris ang halo ng pagkagulat at pagkagiliw. Hawak niya ang sobre na tila bagay isang makapal na libro ng mga pangarap na biglang nagkaroon ng pagkakataong magkatotoo. Sa harap niya, si Mr. Winthrop na dati masungit at galit sa mundo, ngayon nakangiti at puno ng sinseridad. Maris, panimula ni Mr. Winthrop habang umupo sa isang malambot na armchair. I owe you more than I can ever repay. Your kindness and patience have shown me a side of humanity I thought I'd never see again. Mr. Winthrop, sagot ni Maris, nanlalambot ang boses. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Hindi ko po inaasahang gantimpala. Hinawakan niya ang sobre, at sa bawat segundo'y lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Pero sa halip na tumanggi, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda at sinabing, "Salamat po sa tiwala." "Open it," utos ni Mr. Winthrop. Sa maikling sandaling iyon, tahimik na binuksan ni Maris ang sobre. Sa loob, naroon ang mga dokumento ng legal na pagmamana. Isa siyang tagapagmana, hindi lang ng pera o ari-arian, kundi ng tiwala, respeto at pasasalamat. Nakatala sa dokumento na kalahati ng ari-arian ni Mr. Winthrop ay mapupunta sa kanya. Naiintindihan ko kung naguguluhan ka, wika ni Mr. Winthrop. But I have no children who have ever cared about me the way you have. They have their own lives, their own successes. They never looked back at me. You did something they never did. You saw me as more than a patient. You saw me as a human being. Humugot siya ng malalim na hininga bago magpatuloy. That's why I'm giving you this. I want you to have a better future, not just for yourself,
but for others. Hindi makapagsalita si Maris. Alam niyang hindi ordinaryong pasasalamat ang kanyang natanggap. Pero, paano po ito? Hindi po ako sigurado kung paano sisimulan. Sabi niya nang may halong kaba at pag-aalinlangan. Ngumiti si Mr. Winthrop. I've thought about that too. This isn't just about wealth. The documents include a trust fund specifically for your family back in the Philippines. I know how much they mean to you. And more than that. Tumigil siya ng saglit bago tinapos ang sinasabi. I want to set up a scholarship fund in your town. You've inspired me to do something good. I want this fund to help children who might otherwise never have a chance. Hindi alam ni Maris kung ano ang sasabihin. Hindi po ako makapaniwala. Napakalaking bagay nito para sa amin, para sa bayan ko. Don't thank me just yet. I'm not done. Bumaling si Mr. Winthrop kay Nathan Brooks, ang abogado. Nathan, show her the plans we've drafted. Inilabas ni Nathan ang isang folder at doon nakita ni Maris ang blueprint ng isang school building. We'll build a nursing school, sabi ni Mr. Winthrop. In your hometown. A school that will train future nurses, future healers. You said you wanted to help others. This is your chance. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Maris. Hindi ko po alam kung paano pasasalamatan kayo sa lahat ng ito. Napakalaking biyaya po nito. Ngumiti si Mr. Winthrop at may halo itong saya at pangungulila. You've already done enough. This is my way of saying thank you. Habang bumabalik si Maris sa kanyang apartment, bitbit niya ang mga papel na simbolo ng bagong simula. Malinaw sa kanya na hindi lamang ito tungkol sa perang makakatulong sa kanyang pamilya. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan, tungkol sa paggamit ng kanyang propesyon hindi lang para magtrabaho, kundi para maglingkod sa iba. Sa kabila ng mga hamon sa trabaho at sa bansang banyaga, napagtanto ni Maris na may mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. Nalaman niyang hindi sapat ang kumayod lamang. Ang tunay na layunin ay mag-iwan ng marka, isang tanda ng malasakit at pagbabago. Mula sa araw na iyon, nangako si Maris na gagamitin ang mga natanggap niya upang palaguin ang pagkatao ng iba at upang magdala ng liwanag sa mga lugar na dating naliliman ng kahirapan. Naging maingay ang mga sumunod na araw. Matapos kumalat ang balitang si Maris, ay naging tagapagmana ng malaking bahagi ng kayamanan ni Mr. Winthrop. Ang dating tahimik na pasilyo ng ospital ay naging palengke ng usapan, bawat sulok puno ng bulong-bulungan at sulyapan. Hindi inaasahan ni Maris na ang simpleng kilos ng kabutihan ay magiging sanhi ng gulo at intriga. Siya? Talaga bang deserving siyang maging tagapagmana? Baka naman ginagamit lang niya ang pasyente. Narinig niyang sabi ng isang staff nurse habang naglalakad siya papunta sa gamot station. Gold digger sigurado, sagot ng isa. Halos pabulong, ngunit malinaw na naririnig ng iba. Pinilit ni Maris na balewalain ang mga komento. Gaya ng dati, itinuloy niya ang kanyang trabaho nang may ngiti sa labi at malasakit sa puso. Ngunit habang tumatagal, ramdam niya ang bigat ng mga salitang itinatapon sa kanya. Nakita niyang nagiging malamig ang pakikitungo ng ilan sa kanyang mga kasamahan. May mga tumalikod tuwing lumalapit siya. May mga nagpapanggap na abala tuwing may tanong siya. Ang maliliit na kilos na ito, bagamat hindi direktang pambabastos, ay tila mas masakit pa dahil naramdaman niyang unti-unting bumabagsak ang tiwala ng mga dati niyang kasamahan. Isang araw habang nag-aayos ng mga files sa nurse station, nilapitan siya ng floor supervisor. Maris, may balita akong natanggap. May ilang staff ang nag-report na raw ikaw ay nagkakaroon ng special treatment mula kay Mr. Winthrop. Ano ang masasabi mo dito? Tanong nito, may halong pagkabahala ang tono. Ma'am, wala po akong ibang ginawa kundi ang normal na duty ko bilang nurse. Wala po akong hinihinging pabor o anuman mula sa kanya, sagot ni Maris. Ngunit halatang hindi kumbinsido ang supervisor. Sinabihan siyang maghanda dahil maaaring ipatawag siya ng HR para sa investigasyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong tumindi ang mga kwento. Isang post sa social media ang nag-viral, may headline na nagsasabing, "Nurse becomes millionaire overnight. Is it true kindness or manipulation?" Sa komento,
Hati ang opinyon ng mga tao. May ilan na pumuri sa kanyang malasakit, ngunit mas marami ang nagsabing imposible ang ganoong sitwasyon ng walang kapalit. Ang bawat pagbasa ni Maurice sa mga ito ay parang punglo sa kanyang puso. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit alam niyang hindi maitatama ng anumang salita ang paghusga ng ibang tao. Isang linggo matapos kumalat ang balita, ipinaabot na sa kanya ng HR ang formal na sulat ng investigasyon. Miss Alcaraz, we would like you to come in for a formal discussion regarding the recent allegations, sabi ng memo. Sa araw ng investigasyon, pumasok si Marisa sa opisina ng HR. Nakaupo ang 2 HR representatives, ang kanyang floor supervisor at isang legal consultant ng ospital. Maurice, we just want to understand what happened. Wika ng isa sa HR staff. Some of your colleagues have raised concerns that you might have received undue favors or special treatment from a patient. Can you clarify what transpired? Huminga ng malalim si Maurice bago sumagot. I did my job as a nurse. I followed hospital protocols and treated Mr. Winthrop with the same care and respect I would give any patient. Hindi ko po alam kung bakit iniisip ng iba na may pabor akong natanggap. Siya po ang nagkusang ibigay ang mana, at wala po akong kinalaman sa desisyon niya. Ngunit habang nagpapatuloy ang usapan, naramdaman niyang kinakailangan pa niyang magpaliwanag ng paulit-ulit. Parang bingi ang ilan sa katotohanan, mas interesado sa kontrobersya kaysa sa kung ano ang totoo. Sa gitna ng pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Winthrop. Sa kabila ng kanyang kahinaan, lumapit siya sa mesa at humarap sa lahat ng naroon. Excuse me, sabi niya, ang boses malakas at matatag. I'm Gerald Winthrop, the patient in question. Lahat ng nasa silid ay natigilan. Hindi inaasahan ng mga HR at staff na mismong si Mr. Winthrop ang magpapakita sa investigasyon. Tumayo si Maurice, halatang nagulat at may halong kaba. Sir, you shouldn't be here, sabi niya. Ngunit ngumiti lang si Mr. Winthrop at sumagot. No, I need to be here. I need to set the record straight. Tinignan ni Mr. Winthrop ang mga HR personnel. Let me be clear. I made the decision to include Ms. Alcaraz in my will because she showed me kindness when I needed it most. This was entirely my decision. She never asked for anything, never implied she wanted something in return. In fact, she often went out of her way to help others, including me. Tumahimik ang buong opisina. Ramdam ni Maurice ang init ng mga luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Ang bigat ng mga paratang ay tila unti-unting gumagaan. I hope this clarifies things, dagdag ni Mr. Winthrop. Maurice is a nurse who did her job with compassion, and she deserves no less than respect. Sa pagkakataong iyon, walang masabi ang mga naroon. Nang matapos ang meeting, sinabi ng HR na isasara na ang investigasyon at walang kailangang aksyon laban kay Maurice. Bagamat nanatili pa rin ang mga tsismis sa pasilyo, nagbigay ng bagong sigla kay Maurice ang paninindigan ni Mr. Winthrop. Sa kabila ng intriga, alam niyang ang taong totoong nakakakilala sa kanya ay buo ang tiwala sa kanyang mabuting kalooban. Makaraan ang ilang linggong puno ng tsismis at intriga, napagtanto ni Maurice na kailangan niyang gawing malinaw ang kanyang panig. Nagdesisyon siyang humarap sa media upang ipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Alam niyang ang pagkakataong ito ang magbibigay linaw hindi lamang sa mga nagdududa, kundi sa lahat ng nagmamasid mula sa malayo. Isang maaliwalas na umaga, dumalo si Maurice sa isang press conference na inorganisa ng ospital upang sagutin ang mga tanong ng publiko. Sa entablado, tahimik na naghintay ang mga reporter, cameraman, at ilan pang miyembro ng staff. Habang nakaupo sa harap, pinipilit niyang pakalmahin ang sariling nerbiyos. Sa kabila ng kaba, may isang bagay na malinaw sa kanya. Nais niyang ibahagi ang katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay may halong emosyon at tapang. Alam ko pong marami sa inyo ang nagtataka, naguguluhan, at may mga katanungan. Narito po ako ngayon upang magbigay linaw sa mga bagay na kumalat nitong mga nakaraang linggo. Tumingin siya sa mga tao. Ang ilan ay halatang nagdududa pa rin,
ngunit may iilang mukhang interesado at handang makinig. Hindi ko po kailanman inasahan o hiniling ang anumang gantimpala mula kay Mr. Winthrop. Ang lahat ng ginawa ko para sa kanya ay ginawa ko bilang isang nurse at bilang isang tao. Ang pagtulong ay hindi nangangailangan ng kapalit at ang malasakit ay hindi kailangang pagdudahan. Isang reporter ang nagtanong, "Miss Alcaraz, ano po ang masasabi ninyo sa mga taong nagsasabing ginagamit ninyo si Mr. Winthrop para sa sariling kapakinabangan?" Huminga ng malalim si Maurice. "Alam ko pong may mga nag-iisip ng ganyan. Ngunit para sa akin, ang kabutihan ay dapat ginagawa dahil ito ang tama, hindi dahil may inaasahan tayong balik. Kung ang maging mabuti sa kapwa ay nangangahulugan ng pagtanggap ng mga ganitong paratang, handa po akong harapin ang anumang usapan basta't alam kong ginawa ko ang nararapat." Nagsimula nang mag-click ang mga kamera. Habang nagsasalita si Maurice, tila ba may pagbabago sa paligid. Ang kanyang tapang at sinseridad ay unti-unting nararamdaman ng mga nakikinig. Hindi na siya ang tahimik na nurse na siniraan. Siya na ngayon ang isang boses ng katotohanan at malasakit. Habang patuloy siyang nagsasalita, dumating ang isang hindi inaasahang tulong mula sa labas. Isang dating pasyente na natulungan ni Maurice, si Mrs. Eleanor Turner, ang nag-upload ng isang video sa social media. Sa video, inilahad ni Mrs. Turner kung paano siya inalagaan ni Maurice sa panahong siya'y may malubhang karamdaman. Ipinaliwanag niya kung paanong sa gitna ng kanyang sakit, hindi lamang pisikal na pangangalaga ang ibinigay ni Maurice, kundi pati emosyonal na suporta. Maurice Alcaraz is not just a nurse. She's a lifesaver. When I was at my lowest point, she didn't just care for my body, she cared for my soul. Pahayag ni Mrs. Turner sa video. Hindi nagtagal, naging viral ang video at maraming tao ang nagkomento ng suporta kay Maurice. Unti-unting nabago ang tono ng diskusyon online mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagkilala sa kanyang malasakit. Samantala, sa loob ng nursing home, naramdaman na rin ang unti-unting pagbabago sa pananaw ng mga staff. Dati-rati, ramdam ni Maurice ang malamig na pakikitungo ng ilan. Ngunit matapos ang press conference at ang pagkalat ng video ni Mrs. Turner, ang mga dating naninira sa kanya ay nagsimulang magbago ng tono. Isang hapon, nilapitan siya ni Nurse Linda, isa sa mga unang nagtanim ng duda sa kanya. "Maurice, pwede ba tayong mag-usap?" tanong nito. Nagulat si Maurice ngunit tumango. "Oo naman, Linda. Ano iyon?" "Gusto kong humingi ng pasensya. Alam kong hindi naging patas ang trato ko sa iyo. Naniwala ako sa mga chismis nang hindi man lang kita tinanong o kinilala ng mabuti," sabi ni Linda, halatang sinsero. "Ngayon, nakikita ko na kung gaano kabuti ang intensyon mo. Sana patawarin mo ako." Ngumiti si Maurice. "Walang anuman, Linda. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo mula dito." Sa unti-unting pagbabago ng pananaw ng mga kasamahan, muling naramdaman ni Maurice ang pagiging bahagi ng komunidad ng nursing home. Hindi na siya nag-iisa sa pagdadala ng mabigat na pasaning dala ng intriga. Sa halip, kasama na niya ang ilang kaibigang handang magtulungan upang mas mapabuti ang kanilang trabaho at kapaligiran. Habang lumilipas ang mga linggo, ang kwento ni Maurice ay naging inspirasyon sa iba pang mga nurse. Naging simbolo siya ng lakas ng loob at integridad. Isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman dapat itinatago, kahit pa ito'y pinagdududahan. Muli niyang napatunayan na sa kabila ng kontrobersya, ang katotohanan at sinseridad ang laging mananaig. Sa pagtapak ni Maurice sa paliparan sa Maynila, agad niyang naramdaman ang init ng hangin, ang matamis na amoy ng pinipigang kakanin sa malapit na kalsada, at ang hindi maipaliwanag na saya ng pagbalik sa sariling bayan. 2 taon na ang lumipas mula nang lumipad siya papuntang Amerika, ngunit para sa kanya, parang kahapon lang nang iniwan niya ang kanilang munting tahanan upang tuparin ang pangarap niyang magtrabaho bilang nurse. Ngayon, nagbalik siya hindi lamang bilang profesional, kundi bilang taong may dalang malaking pagbabago sa kanyang komunidad. Pagdating niya sa kanilang barangay sa Paombong, Bulacan, sumalubong sa kanya ang isang masiglang pagsasalo-salo. Sa kabila ng pawis at araw sa kanilang mga mukha, kitang-kita ang saya ng kanyang mga kabarangay. "Andyan na si Maurice! Ang galing-galing ng anak ni Aling Teresa!"
Sigaw ng isang ale habang nagpapalipas ng hapon sa ilalim ng puno ng mangga. Ang iba ay nagsikapwesto na sa harap ng entabladong itinayo sa plaza, isang lugar na dati hindi niya lubos akalain na magiging sentro ng isang mahalagang okasyon. Tumayo si Marisa sa entablado, kapiling ang ilang opisyal ng barangay at mga kinatawan ng bagong nursing school. Isang malaking streamer ang nakasabit sa likod nila na may nakasulat, "Welcome home, Nurse Maris. Congratulations on the groundbreaking of Lola Gloria Nursing School." Sa gitna ng masigabong palakpakan, humarap siya sa mikropono at huminga ng malalim bago magsalita. "Magandang hapon po sa inyong lahat," simula niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Hindi ko po inakala na ang araw na ito ay darating. 2 taon na po akong malayo sa ating barangay, ngunit ang puso ko ay nanatili dito. Ito pong proyektong ating sisimulan ngayon, ang Lola Gloria Nursing School, ay alay ko sa ating bayan, sa ating mga kabataan at higit sa lahat, sa aking mahal na Lola Gloria." Napapaluha si Maris habang binabanggit ang pangalan ng kanyang yumaong lola. "Nais ko pong magbigay ng pasasalamat sa inyong lahat na nagbigay ng suporta sa akin mula pa noong ako'y nangangarap pa lamang. Dahil sa inyo, nabuo ang pangarap na ito. Isang libreng scholarship program para sa mga kabataan ng ating barangay na gustong maging nurse. Alam ko pong marami sa atin ang hirap sa buhay, ngunit naniniwala ako na ang edukasyon ay ang susi upang mabago ang ating kinabukasan." Hindi na napigilan ng karamihan sa mga naroon ang mapaluha habang naglalakad si Maris pababa ng entablado upang yakapin ang kanyang ina, si Aling Teresa. "Nay," bulong niya habang magkayakap sila. "Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa inyo. Salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo." Nakangiti si Aling Teresa habang pinupunasan ang kanyang luha. "Anak, ang galing-galing mo. Kaya pala kayong magkakapatid, ay proud na proud sa'yo. Salamat sa Diyos at binalik ka niya sa atin ng ligtas at mas matagumpay." Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Aling Teresa si Maris sa kanilang bagong tahanan. Hindi na ito ang dati nilang kubo na pinapasok ng tubig ulan. Ngayon, isang maliit ngunit matibay na bahay na gawa sa konkreto at may maayos na bubong ang sumalubong sa kanya. "Ang ganda na ng bahay natin, Nay," sabi ni Maris habang tumutulo ang kanyang luha. "Tulad ng pangarap ko noon, maayos na po kayong nakatira ngayon. Hindi ko inakala na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganito," sagot ni Aling Teresa. "Anak, proud na proud ako sa iyo. Ang Lola Gloria mo sigurado, masayang-masaya sa langit." Habang abala sa paghahanda para sa pagbubukas ng nursing school, tinutukan ni Maris ang unang batch ng scholars. Ang mga ito ay pawang mga kabataan mula sa mga mahihirap na pamilya. Ang ilan ay mga anak ng magsasaka at tricycle driver tulad ng dati niyang kalagayan. "Ate Maris," sabi ni Ella, isa sa mga scholars, "salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataong makapag-aral. Pangarap ko pong maging nurse tulad ninyo at gusto ko pong tulungan ang pamilya ko." Hinawakan ni Maris ang kamay ng bata at ngumiti. "Alam mo, Ella, kaya ko binuo ang proyektong ito dahil gusto kong makakita ng mga batang tulad mo na magtatagumpay balang araw. Huwag mong kalimutan ang pangarap mo, ha? Gawin mo ang lahat para matupad iyon." Habang binubuo ang eskwela, nagdesisyon rin si Maris na magtayo ng isang maliit na clinic para sa mga matatanda sa barangay. Sa tulong ng pondo mula sa trust fund na iniwan ni Mr. Winthrop, nakabili siya ng mga basic medical equipment at supplies. "Nay," sabi niya isang hapon habang inaayos ang mga gamot, "parang nakita ko si Lola Gloria kanina habang naglilinis ako ng klinika. Parang proud na proud siya sa atin." Nakangiti si Aling Teresa habang pinupunasan ang alikabok sa isang upuan. "Sigurado ako, anak, masayang-masaya siya. Alam mong hindi siya nawawala sa tabi natin." Ang maliit na clinic ay naging takbuhan ng mga lolo at lola sa barangay. Minsan dumalaw pa ang matandang si Mang Cardo na nagbiro, "Doktora Maris, paano ba ito? Hindi naman ako sanay na libre ang gamot ko." "Alam niyo po, Mang Cardo," sagot ni Maris, "huwag kayong mag-alala. Kung si Lola Gloria nga, nalampasan ang lahat ng pagsubok, kayo pa kaya?" Nagtawanan ang lahat,
ngunit dama nila ang sinseridad ng kanyang layunin. Unti-unting lumalago ang kanyang proyekto. Ang Lola Gloria Nursing School ay nagsilbing pag-asa ng barangay, at ang kanyang maliit na klinik ay naging kanlungan ng mga nangangailangan. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Maris na hindi lamang siya nagbalik sa bayan niya bilang isang professional na nurse. Bumalik siya bilang taong may misyon, isang layuning magbigay ng liwanag sa mga tao sa paligid niya. Sa kabila ng lahat ng hamon at sakripisyo, natupad ni Maris ang pangarap niya. At sa bawat batang makapagtatapos, sa bawat lolong gumagaling mula sa simpleng tulong, alam niyang sa mata ng Diyos at ng kanyang Lola Gloria, tama ang landas na kanyang tinahak. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Maris na ang pagtatag ng nursing school at clinic ay hindi pa sapat upang maabot ang lahat ng nangangailangan. Sa patuloy niyang paglalakbay, nakita niya ang mas malawak na larawan. Maraming probinsya ang hindi pa rin naaabot ng tamang healthcare, maraming kabataan ang hindi pa rin kayang mag-aral ng nursing, at maraming matatanda ang hindi man lang nakakapunta sa doktor. Dito nabuo sa kanyang puso ang ideya ng isang foundation na magbibigay ng mas malawak na saklaw ng tulong sa mga tao. Tinawag niya itong Arrow Foundation bilang simbolo ng pag-asa at liwanag na nais niyang maiparamdam sa bawat Pilipino. Ang unang layunin ng foundation ay suportahan ang mga nurse scholars, mga estudyanteng mula sa hirap na nangangarap ding magbigay ng serbisyong medikal sa kanilang mga komunidad. Katuwang ang ilang kasamahan mula sa Mount Sinai at mga kaibigang kapwa nurse, nagtayo siya ng isang scholarship program na nagbibigay hindi lamang ng tuition assistance, kundi pati baon, libro, at clinical training. Ang dami pong salamat, Ma'am Maris, sabi ni Beth, isang scholar mula sa Samar. Kundi dahil sa foundation ninyo, hindi po ako makakapasok ng eskwela. Pangarap ko pong maging nurse at balang araw, makatulong din sa mga kababayan ko. Hinawakan ni Maris ang kamay ng batang babae. Beth, tandaan mo, ito'y simula pa lang. Nasa iyo na ang pagkakataon, pero ikaw mismo ang magtatagumpay dito. Ituloy mo lang ang pangarap mo. Bukod sa scholarships, ang Arrow Foundation ay naging aktibo rin sa pagtulong sa mga matatanda. Sa mga malalayong barangay na halos walang access sa healthcare, nagdala sila ng mga mobile clinic na may libreng konsultasyon at gamot. Tuwing bumibisita si Maris sa mga lugar na ito, kitang-kita ang galak sa mga residente. Salamat sa inyo, Ma'am Maris. Sobrang laking tulong po ng libreng check-up na ito. Wika ni Mang Estong, isang magsasaka mula sa Isabela. Matagal na akong may nararamdaman sa likod, pero wala akong pera pampa-check-up. Salamat po talaga. Ngunit hindi lamang sa Pilipinas umikot ang pangalan ni Maris. Dahil sa kanyang walang sawang pagsusumikap, napansin ng mga international nursing organizations ang kanyang gawa. Inimbitahan siyang magsalita sa iba't ibang international nursing conferences, kung saan ibinahagi niya ang kwento ng kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng nurse patungong community healthcare advocate. Sa mga conference na ito, tinanong siya ng mga kapwa professional kung paano niya nalampasan ang mga hamon at paano niya naabot ang ganitong antas ng tagumpay. I never set out to become a public figure or a speaker, sabi ni Maris sa isang conference sa Singapore. I simply wanted to make a difference. And I realized that the true impact of nursing goes beyond the four walls of the hospital. It's about reaching out to the underserved, to those who are often forgotten. It's about giving them hope, just like my Lola Gloria once gave me hope. Bukod dito, nakipag-ugnayan din siya sa Department of Health, DOH, upang palawakin pa ang kanilang mga proyekto. Lumapit siya sa mga opisyal ng DOH at nagbigay ng mga rekomendasyon para sa mga rural health initiatives. Maris, sabi ng isa sa mga opisyal, kami ang dapat nagpapasalamat sa iyo. Ang mga ideya at proyekto mo ay tunay na nakakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na hindi naaabot ng pangunahing serbisyo. Hindi nagdalawang isip si Maris na tumulong. Sa tulong ng Arrow Foundation at ng suporta ng DOH, nagtayo sila ng health outposts sa mga liblib na lugar, nagturo ng mga community health workers, at nagbigay ng training sa mga bagong nurse sa mga rural hospitals. Sa kabila ng lahat ng abala, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Tuwing Pasko, bumabalik siya sa Paombong
upang personal na dumalo sa medical missions ng kanyang foundation at makasama ang kanyang pamilya. Ang maliit na bayan na dati tahimik at payak ay ngayon napuno ng mga tao, mga residente at bisitang sabik makitang muli si Maris. "Nakakatuwa na hindi ka namin nakakalimutan, anak," sabi ni Aling Teresa habang magkatabi sila sa lumang bangko sa harap ng kanilang bahay. "Proud na proud ang mga kababaryo natin sa iyo." Ngumiti si Maris at sumandal sa balikat ng ina. "Nay, kahit anong mangyari, babalik at babalik po ako dito. Dito nagsimula ang lahat." Tulad ng araw, patuloy na nagniningning ang kanyang pangalan, hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay patunay na ang isang simpleng pangarap ay maaaring magbunga ng mas malalaking pagbabago, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Sa pagpasok ng ika-5 taon, mula nang bumalik si Marisa sa Pilipinas, dumating ang isang napaka-espesyal na okasyon, ang muling pagbisita ni Mr. Winthrop. Sa kanyang edad, bihira na siyang bumiyahe ng malayo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubiling maglakbay mula Amerika patungong Maynila. Hindi lamang dahil nais niyang makita kung paano lumago ang mga proyektong sinimulan nila, kundi dahil nais niyang ibahagi ang kanyang pasasalamat sa publiko. Isang symposium ang inorganisa sa Maynila upang ipakita ang progreso ng Lola Gloria Nursing School, ang Araw Foundation, at iba pang mga inisyatiba. Dumating si Maris ng maaga, handang-handa sa kanyang presentasyon tungkol sa mga scholars at sa mga matatandang natulungan nila sa mga rural communities. Ngunit nang pumasok siya sa venue, nagulat siya nang makita si Mr. Winthrop na nakaupo sa unang hanay ng mga upuan, may hawak na maliit na note card. "Mr. Winthrop, hindi ko po inakalang dadalaw kayo," sabi ni Maris habang lumalapit. Ngumiti ang matanda at bahagyang bumangon mula sa pagkakaupo. "Of course, Maris. I wouldn't miss this for the world. I've been following your progress, and I have to see it for myself." Habang tumatagal ang programa, narinig ni Maris ang iba't ibang mga presentasyon mula sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ang highlight ng event ay nang tumayo si Mr. Winthrop upang magbigay ng talumpati. Sa harap ng napakaraming tao, inilahad niya ang kwento ng kabutihan at determinasyon ni Maris. "5 years ago, I was just an angry old man," simula ni Mr. Winthrop. "I was lost, bitter, and close to giving up. Then came a nurse who didn't just treat my illness, she healed something deeper. Maris Alcaraz didn't just heal my body, she reminded me of the goodness still left in the world. She's not just a nurse, she's a healer of souls." Nagkaroon ng masigabong palakpakan sa buong bulwagan. Habang nagsasalita si Mr. Winthrop, napansin ni Maris ang isang pamilyar na mukha na nakatayo sa gilid ng entablado. Isang matangkad na lalaki na may malinis na tabas ng buhok at may hawak na folder. Si Zachary Winthrop, ang anak ni Mr. Winthrop, na matagal nang hindi nakikipag-ayos sa kanyang ama. Matapos ang talumpati, dumiretso si Mr. Winthrop sa mesa, kung saan naroon si Maris. Sa likod niya, lumapit si Zachary, halatang kinakabahan ngunit determinado. "Maris, I'd like you to meet my son, Zachary," sabi ni Mr. Winthrop. "He's here because he wants to make amends." Napatingin si Maris kay Zachary. "It's nice to meet you," sabi niya, maingat ngunit magalang. Ramdam niya ang tensyon sa paligid, ngunit naroon din ang pag-asang muling maibalik ang pagkakaisa sa pamilyang Winthrop. Nag-abot ng kamay si Zachary. "Hi, Maris. I've heard a lot about you. My father speaks very highly of you. And I just want to say thank you for everything you've done for him and for helping him see the good in people again." Gumiti si Maris. "I only did what I could. The rest was all his decision." Sa sumunod na mga araw ng kanilang pamamalagi sa Pilipinas, nagkaroon ng pagkakataon si Zachary na makita ang iba't ibang proyekto ng Araw Foundation. Nakita niya ang mga libreng check-up para sa matatanda, ang mga scholars na masayang nag-aaral sa Lola Gloria Nursing School, at ang mga rural health outpost na nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga liblib na lugar. "Maris," sabi ni Zachary habang naglalakad sila sa harap ng isang rural clinic, "I'm really impressed with what you've accomplished.
It's inspiring to see someone so dedicated to helping others. I want to help too. I'd like to contribute to these projects, financially and perhaps even hands-on. I think it's time I do something meaningful with my resources. Laking gulat ni Maurice sa alok ni Zachary. Hindi niya inaasahan na ang dating estranged na anak ni Mr. Winthrop ay magiging bahagi ng kanilang advokasya. Thank you, Zachary, sabi ni Maurice. Your support would mean so much. And more than that, it's heartwarming to see you and your father reconnecting. That's more valuable than any amount of help. Naging simbolo ng pagkakaisa at pagpapatawad ang muling pagbabalik ni Mr. Winthrop at ang muling pagsasama nila ng kanyang anak. Sa bawat presentasyon at bawat proyekto, ipinakita nila na ang pagbabago at kabutihan ay posible, anuman ang hirap ng nakaraan. Lumakas ang moral ng team ni Maurice at lalong lumawak ang epekto ng kanilang mga programa. Nang umuwi si Mr. Winthrop at Zachary, iniwan nila ang isang mahalagang aral, na ang malasakit at kapatawaran ay may kakayahang magbigay ng panibagong simula, hindi lamang para sa mga individual, kundi para sa buong komunidad. At si Maurice, sa kabila ng kanyang kababaang loob, ay patuloy na nagiging liwanag ng pag-asa sa lahat ng taong naaabot ng kanyang misyon. Isang maulan na umaga, naramdaman ni Maurice ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng normal na pagod na naramdaman niya noong mga nagdaang linggo. Sa kabila ng mga paglalakbay sa iba't ibang probinsya at patuloy na pag-oorganisa ng mga proyekto, ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong klase ng panghihina. Naisip niyang magpahinga sandali, ngunit nag-alala siya sa dami ng trabaho na naghihintay sa kanya. Siguro kailangan ko lang ng konting pahinga, bulong niya sa sarili. Ngunit habang sinusubukan niyang bumangon, naramdaman niyang masakit ang kanyang ulo at tila umiikot ang kanyang paningin. Huminga siya ng malalim, ngunit parang kulang pa rin. Napilitan siyang humiga muli at umidlip, umaasang pagmulat niya ay gagaan ang pakiramdam. Ngunit pagdating ng hapon, mas lumala ang kanyang kondisyon. Isang kaibigang nurse ang napilitang tumawag kay Zachary upang humingi ng tulong. Agad namang dumating si Zachary mula Maynila at tumuloy sa bahay ni Maurice sa Paombong. Pagdating niya, nakita niyang namumutla si Maurice habang nakaiga sa kanilang maliit na sala. Maurice, kailangan ka na naming dalhin sa ospital, sabi ni Zachary, halatang balisa. Hindi na, Zachary. Magiging maayos din ako, mahinang tugon ni Maurice. Maurice, madiing wika ni Zachary. Hindi mo pwedeng baliwalain ito. Paano ka makakatulong sa iba kung sarili mo hindi mo maalagaan? Sa wakas, pumayag si Maurice at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Matapos ang ilang pagsusuri, napag-alaman ng mga doktor na ang kanyang kondisyon ay dulot ng labis na pagod at kakulangan ng sapat na pahinga. Bagamat hindi malubha, kailangan niyang manatili sa ospital para sa obserbasyon at upang makapagpahinga ng husto. Sa mga araw na iyon, habang nakaratay siya sa kama, iniisip niya ang kanyang mga proyekto, ang mga scholar, ang mga matatandang inaasahan ang kanyang mobile clinic, at ang iba pang mga tao na umaasa sa kanya. Ngunit higit sa lahat, natanto niyang hindi niya maipagpapatuloy ang lahat ng ito kung hindi niya bibigyan ng oras ang sariling kalusugan. Isang hapon, habang binabantayan siya ni Zachary, sinubukan niyang bumangon mula sa kama. Hindi pwedeng ganito lang ako. Marami akong dapat asikasuhin. Maurice, putol ni Zachary sa kanyang sinasabi. Huwag kang magmadali. Alam kong mahalaga sa'yo ang mga ginagawa mo, pero isipin mo rin ang sarili mo. Kapag ikaw ang nawala, sino ang gagabay sa kanila? Napatigil si Maurice. Totoo ang sinabi ni Zachary. Binalikan niya sa isipan ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa bawat proyekto, palaging una ang kapakanan ng iba, ngunit ngayon lang niya naisip na hindi niya pala nabibigyan ng halaga ang sarili niyang pangangailangan. Habang nagpapagaling siya, umabot sa kanya ang balita na ang buong bayan ng Paombong ay nagtipon-tipon sa simbahan upang ipanalangin ang kanyang paggaling. Ang mga scholar ng Lola Gloria Nursing School ay nagsama-sama upang magalay ng misa. Ang mga matatanda sa klinik ay nag-alay ng rosaryo. Sa mga sandaling iyon,
Naramdaman ni Maris na hindi siya nag-iisa. Ang malasakit at pagmamahal na ibinigay niya sa iba ay bumalik sa kanya sa oras na pinakakailangan niya ito. Isang umaga, natanggap niya ang liham mula sa isang matandang pasyente na dati niyang natulungan. Maris, nakasulat sa liham, "Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakaroon ng pag-asa. Ngayon na ikaw naman ang nangangailangan ng lakas, kami naman ang susuporta sa'yo. Magpagaling ka, dahil marami ka pang buhay na matutulungan." Ang mga salita ng pasasalamat at dasal ng komunidad ang naging inspirasyon niya upang mas lalo pang magsumikap. Nang sa wakas ay pinayagan na siyang umuwi, mas naging malinaw sa kanya kung gaano kahalaga ang balanse sa buhay, ang pag-aalaga sa sarili habang tumutulong sa iba. "Zachary," sabi niya habang naghahanda ng tsaa sa kanilang maliit na kusina, "maraming salamat sa pag-alaga sa akin. Hindi ko akalaing may magmamalasakit sa akin ng ganito." Ngumiti si Zachary. "Hindi lang ako. Isipin mo lahat ng taong nagdasal para sa'yo. Marami kang napapasaya, Maris. Pero sana, huwag mo nang kalimutang alagaan ang sarili mo." Tumango si Maris, may ngiti sa kanyang labi. "Oo, pangako ko yan. Mas magiging maingat na ako ngayon." Mula noon, naging bahagi na ng kanyang araw-araw na gawain ang maglaan ng oras para sa sarili. Natutunan niyang magpahinga, mag-relax, at maglaan ng oras sa mga taong mahal niya. Sa bawat proyekto na kanyang tinutulungan, dala-dala niya ang aral na natutunan mula sa sarili niyang karanasan. Ang tunay na malasakit ay nagsisimula sa sarili. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalo siyang nagiging matatag, mas determinado, at mas malusog, handang harapin ang mas maraming hamon sa hinaharap. Sa edad na 40, hindi inakala ni Maris na tatawagin siyang tumayo sa isang entablado sa harap ng libu-libong tao sa isang marangyang conference hall sa Geneva. Habang naririnig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan bilang Global Nurse of the Decade, bumalik sa isipan niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Mula sa simpleng tahanan sa Paombong, Bulacan, hanggang sa pagiging tagapagmana ng tiwala ni Mr. Winthrop, hanggang sa pagtatatag ng mga proyekto sa Pilipinas. Ngayon, narito siya, kinikilala hindi lamang bilang isang nurse, kundi bilang isang tagapaghatid ng pagbabago sa buong mundo. Lumakad siya papuntang entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Naramdaman niya ang init ng ilaw sa kanyang mukha, ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Sa kanyang speech, nagpasalamat siya sa mga tao, sa kanyang pamilya, at higit sa lahat, sa mga taong nagbigay sa kanya ng inspirasyon. "Hindi ko po makakamit ang parangal na ito kung hindi dahil sa mga taong nagturo sa akin ng tunay na diwa ng pagmamalasakit. Lahat ng ito ay para sa kanila." Matapos ang event, bumalik siya sa kanyang hotel room, dala ang plaque at medalya na kanyang natanggap. Tumitig siya sa bintana at tanaw ang Geneva Lake na tila kumikislap sa ilaw ng buwan. Habang hawak ang parangal, napaisip siya sa mga taon ng sakripisyo at pagsusumikap. Hindi ito tungkol sa kayamanan o kasikatan. Ito ay tungkol sa pagdadala ng pag-asa, isang bagay na nagsimula sa simpleng pangarap. Habang abala siya sa Geneva, masaya namang balita ang patuloy na dumarating mula sa kanyang koponan sa Pilipinas. Ang Lola Gloria Nursing School ay may mahigit 1,000 graduates na, karamihan ay nagtatrabaho sa mga rural hospitals sa buong bansa. Ang mga dating batang walang kakayahang mag-aral ay ngayon mga professional ng nurse, nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga liblib na lugar. "Ate Maris, salamat po. Kung hindi dahil sa scholarship na ito, hindi ko po makakamit ang pangarap kong maging nurse," sabi ng isang bagong graduate sa isang video message na ipinadala sa kanya. Ilang buwan matapos ang event sa Geneva, dumating ang malungkot na balita. Pumanaw si Mr. Winthrop sa edad na 75. Tahimik ang kanyang pagpanaw, napapaligiran ng mga taong naging malapit sa kanya sa huling mga taon ng kanyang buhay. Ang kanyang huling hiling ay mailibing sa Pilipinas, sa lugar na minsang naging tahanan ng kanyang bagong simula. Nagdaos ng simpleng seremonya sa Paombong, sa tabi ng isang maliit na simbahan. Ang mga scholar, guro, at mga kasamahang nurse ni Maris ay nagtipon-tipon upang magbigay pugay sa taong tumulong, magbigay ng bagong direksyon sa kanilang buhay. Pagkatapos ng libing, ipinasa kay Maris ang isang maliit na kahon
na iniwan ni Mr. Winthrop para sa kanya. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang nakatali sa hardbound na aklat. Ang pamagat nito, The Nurse Who Saved Me. Isinulat ni Mr. Winthrop ang memoir bilang isang pagbabalik-tanaw sa kanyang buhay, ang kanyang mga tagumpay, pagkabigo, at ang bagong liwanag na natagpuan niya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Sa mga pahina, binanggit niya si Maurice hindi lamang bilang isang nurse, kundi bilang isang tao na muling nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Maurice, nakasulat sa isa sa mga pahina, You taught me that kindness is not just a virtue, it's a strength. Through you, I learned that the greatest wealth is not found in banks or estates, but in the hearts we touch and the lives we change. Nang matapos niyang basahin ang memoir, tahimik na napaluha si Maurice. Hindi niya inakala na ang simpleng malasakit na ipinakita niya ay magkakaroon ng ganitong epekto sa isang tao. Isang taong minsan ay napuno ng galit at pagkadismaya. Dinala niya ang aklat sa kanyang tahanan at inilagay ito sa isang espesyal na lugar bilang isang paalala ng kahalagahan ng bawat maliit na kabutihang nagagawa natin para sa iba. Sa huli, habang tumatanaw siya sa bukid sa kanilang likod bahay, may sinabi si Maurice sa sarili, Hindi ako nag-abroad para yumaman. Nag-abroad ako para makapag-uwi ng pag-asa. Sa mga salitang iyon, naalala niya ang kanyang unang pangarap, ang makapagbigay ng mabuting buhay sa kanyang pamilya, ang makapagpatayo ng libreng ospital, at ang makapaghatid ng pagbabago sa mga nangangailangan. Ngayon, sa edad na 40, alam niyang natupad niya ang pangarap na iyon at higit pa. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang barangay, kundi sa buong mundo. Isang patunay na ang simpleng pangarap ay maaaring magbunga ng di mabilang na pagbabago, basta't ito ay binubuhay ng malasakit, determinasyon at pagmamahal sa kapwa.